Hi guys! Share ko lang sa inyo ang aking experience sa pag-snowboarding. Dito kami sa West Virginia. Iba to sa Virginia. Magkaiba ang Virginia sa West Virginia. 4 hours mahigit yung drive namin papunta dito. Tsaka siya, mataas na lugar. Bundok siya. Mahirap ang pag-snowboarding lalo na kung wala kang experience sa sport na kinakailangan yung pagbabalance like skateboard or di kaya rollerblades, roller skates. Pero dahil may experience na ako sa pag-rollerblades sa Pilipinas pa lang, medyo na-adapt ko ng mabilis yung pag-snowboarding. Pero natutumba pa rin ako. Natumba ko ng siguro mahigit na 100 sa unang araw. Tapos, nahirapan ako sa pag-twist kung saan ako papunta, kung papuntang left or right. Pero natatakot akong magpadaus ng mabilis kasi yung kanan ay bangin na yan. Kaya kapag nagkamali ay magpagulong-gulong talaga ako diretso sa baba. Pero ang kagandahan lang yung snow, kahit matumba ka, hindi masyadong masakit kasi nga ay powder siya. Pero para na talaga akong puffball kasi doble-doble yung damit namin kasi sobrang lamig. Dahan-dahan lang talaga ako kasi yung mga ibang kasabayan ko mabilis silang magpadaus-us. Natatakot ako baka ako ay kanilang masalpok. Naka-helmet naman ako pero talagang ingat din. Isa lang yung buhay natin. Kaya sobrang advisable talaga na bago pumunta dito ay may life insurance para kung may aksidente, merong pang ospital kasi sobrang mahal ng pa-hospital dito sa Amerika. Enjoy naman sa buong trip kasi bagong experience. First time ko talaga to makapag-snowboarding at saka favorite to na sport ng aking asawa. Every year talaga gusto niya mag-snowboard. At syempre, mas enjoy niya ang pag-snowboarding kung kasama ako. Para akong nakatae dyan ng ice. So, tingnan niyo yung puwet ko kasi umupo ako. Siguro mainit yung puwet ko. Dumikit yung yelo sa puwet. Pero anyways, back to topic na tayo. Kasama din namin dito ang aming mga friends sa aming kongregasyon. Kaya sobrang enjoy na makasama sila sa kanilang favorite sport every winter season. Next balik namin ay next winter na naman. Ipon-ipon muna kasi mahal talaga kapag magbabakasyon, lalo na kaming dalawa. So, kapag sa bundok, yung restaurants, doble-doble. Bilib din ako sa bundok na to, ang daming restaurant. Tapos, mayroong 2 Starbucks or 3. Kaya di ka maubusan ng pagkain basta may pera ka lang. Tapos yung accommodation, mahal din. Kaya talagang mag-iipon ka. Tapos binabayaran din namin yung gears, yung board mismo. Kasi kung bibili ka, mahal yan. Tapos mas maganda talaga kung magre-rent kasi hindi ka mag-aalala na masisira. Insured kasi yan, kaya kahit for example may aksidente na nasira yung board, hindi mo na babayaran yung damage kasi insured naman. At saka kapag nasa pinakababa ka na pala ng bundok, meron silang sasakyan. Hindi ko lang na videohan pero yung sa baba niyan may ski lift. Pero ang pinakamahirap talaga yung ski lift kasi isang paa mo aalisin mo pero yung isang paa dapat naka-intact pa rin sa board. Ang bigat kaya ng board. Tsaka nag-i-slide siya sa snow. Very challenging sumakay to sa ski lift kasi hindi siya humihinto, dire-diretso. Buti na lang merong umaalalay sa akin, ang aking asawa. Sobrang bait, patient. Hindi niya talaga ako iniwan kahit sobrang bagal ko, sobrang kupad ko at ayan, naglaro pa ako. Tinamad ako, siya ang pinabitbit ko sa aking snowboard kasi nga mabigat. Mga 2 kilo siguro. So yun lang guys, tulog na muna ako. Bye bye, next time ulit.